ila shay'in mu'azzam. Ang Hajj ay paglalayon tungo sa isang dinadakilang bagay. So ito ang kahulugan ng Hajj, paglalayon, layunin, naisin, at ang kahulugan naman ito sa ating batas sa Islam ay qasdu baitillahil haram, o ang pagnanais o pagtungo sa tahanan ni Allah subhanahu wa ta'ala na sanktuaryo, haram. Liaday manasikin maksusa, upang isagawa ang natatanging gawain, at ito yung iba't ibang mga gawain kasama ng Hajj. Yung tawaf, yung sa'i, at pagpunta sa Mina, pagpunta sa Arafah, iba pang mga gawain. O sa ibang kahulugan nito, ziyaratu makanin muayyan fi zamanin muayyan, biniyati adain manasik al-hajj ba'da al-ihram laha. O ang kahulugan ay pagbisita sa natatanging lugar, sa natatanging panahon, nang may pagnanais na isagawa ang Hajj sa patungo sa haram, o ang pagpasok sa kalagayan ng ihram. Okay? So ang mga bagay na mababanggit natin na mga kataga na may kinalaman sa Hajj ay maaaring hindi pamilyar, o kaya ay bago pa lamang natin maririnig. Pero inshallah ta'ala, sa mga darating na pagkakataon ay ituturo natin kung paano ang unti-unting pagsasagawa ng Hajj bi'idhnillahi ta'ala. So ngayon, ang tinatalakay natin ay yung kahalagahan, ahmiyatul Hajj. Bakit mahalaga para sa isang Muslim na malaman o makapagsagawa ng Hajj? So, nabanggit dito na makan muayyan, ibig sabihin lugar na natatangi. Sa Makkah, sa Mina, sa Arafah, Muzdalifah, at sa natatanging panahon din. So, pumapasok dito yung mga tinatawag na miqat ng panahon at miqat ng lugar. Ito ang pagsasagawa ng Hajj ay sa natatanging buwan lamang, hindi buong taon pwede kang mag-Hajj. Bagkus ito ay sa Shawwal, yung pagkatapos ng Ramadan, Dhul-Qa'dah, at hanggang ika-10 ng Dhul-Hijjah. So ang Hajj, mga kapatid, ay obligado. Ito ay isa sa mga haligi ng ating pananampalataya. Sino man ang may kakayahang isagawa ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَهُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. At para kay Allah, tungkulin ng mga tao na magsagawa ng Hajj tungo sa tahanan. Alalong bagay yung Makkah, yung Kaaba. Sino man na may kakayahang isagawa ang daan patungo rito. At sino man na magtakwil, tunay na si Allah ay walang pangangailangan. Siya ay mayaman sa kanyang mga nilikha. Kaya natin, mga kapatid, na sinabi pa niya, wa atimul hajja wal umrata lillah, at inyong isakatuparan, gawing ganap ang Hajj at ang Umrah, o yung lesser Hajj na tinatawag, minor Hajj, para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung obligasyon natin. Nabanggit sa Quran, nabanggit sa Sunnah, at ijma ng mga nauna sa atin. Sa Sunnah naman ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung saan sa hadith ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma, na binanggit niya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bunya al-Islam ala khams. Binubuo ang Islam ng 5 haligi. At nabanggit dito sa ika-5 o ika-4, depende sa salaysay, wal Hajj, yung pagsasagawa ng Hajj ay kabilang doon sa 5 mga haligi na ito. Ganun din sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mula kay Ibn Hurairah radhiyallahu anhu. Sabi niya, khataban na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kinausap kami o nagbigay ng khutbah sa amin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj, fahajju. Iniutos sa inyo ni Allah
ang Hajj, kaya't kayo magsagawa nito. Sabi ng isang lalaki sa kanila, kullu amin ya Rasulullah. Ito ba'y taon-taon isasagawa, ya Rasulullah? Fasakata hatta qalaha thalatha. Kaya siya huminto, tumahimik, at inulit yung pagtatanong ng 3 ulit. Ito ba ay taon-taon, ya Rasulullah? At kanyang sinabi, law qultu na'am lawajabat. Kung sabihin ko sa inyo na ito'y taon-taon, magiging obligado sa inyo to. Walang mas tataatum. Yun ay obligado sa inyong kakayahan. Minsan sa isang buhay lamang. Okay? So yun ay makikita natin sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi siya taon-taon, bagkus minsan lang, once in a lifetime na gawain. Pero kung sa gawa niya ng sunod-sunod na taon-taon, ay wala naman itong pagbabawal. Pero ang obligasyon niya isagawa yung una. Okay? Sa sino mang obligado ito, sino mang may kakayahan, pinansyal, physical, yung mental na kakayahan, tamang pag-iisip, tamang gulang, siya isang Muslim, nasa tamang pangangatawan, at may iba pang mga may kakayahan siyang maglakbay, may kakayahan siyang magbayad sa mga gagastusin sa gawain na ito. At yun ang Hajj na nabanggit nga natin noong una na may mga paglalakbay na sinasagawa ang bawat ibang mga pananampalataya, hindi iba rito ang Islam. Subalit sa bawat ginagawa rito ay pinapakita natin ang la ilaha illallah, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-alala sa Kanya. Innama ju'ila al-hajj li iqamati dhikrillah. Sabi ng mga naano sa atin ay pinag-uutos ang Hajj, ginawa ang Hajj upang itaguyod ang pag-alala kay Allah sa bawat gawain nito. At yun ay matutunghayan natin sa mga kahalagahan ng pagsasagawa nito. Ang Hajj, mga tubig. Ang makikita natin ang kahalagahan ng Hajj dito sa mundo at yung pang dini o dunyawiya. Yung kahalagahan nito na pandito sa mundo at sa kabila. Makikita natin, mga kapatid, sa ating pananampalataya, napakahalaga ng Hajj sapagkat ito ay pagpapatunay ng ikhlas o kadalisayan ng layunin para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sa gawain na ito, iiwanan natin lahat ng pagpapakitang tao sapagkat mahirap, mabigat ang Hajj. Hindi ito gawain na isang araw lamang. Hindi rin naman isang buong buwan. Ilang araw lamang, sabihin natin isang linggo. Subalit, andoon ng pagbibigay, paggastos, paglalakad, pagtitiis ng init o lamig, depende sa panahon. Napakaraming gawain na kung magpapakita ng tao ka lamang sa panahon na yaon, tunay na napakalaking kawalan sa iyong sarili, sa iyong kaluluwa. Ito rin ipapapakita ng pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ibinigay na na ibinigay sa atin na kakayahan na may sagawa ito, na mabisita natin ang mga nabanggit na lugar sa Quran at sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na mabanggit na makatungo tayo sa mga lugar na dakila simula pa ng mga naon ng propeta hanggang sa panahon natin ngayon. Sa Kaaba, makita natin ang Baitullahil Haram, ang Muzdalifah, ang Arafah, itong mga lugar na ito, ang Mina, sa panahon pa ni Propeta Ibrahim a.s. ay nabanggit na. Okay? So ipagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ganoon din na ito ay pagkakataon upang
may sagawa ang obligasyon natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin kanina na binubuo ang Islam ng 5 haligi at kabilang doon ang Hajj. Hajj fil Bait. Nabanggit sa hadith na kailangan natin ito isagawa. Kaya naman, dapat na kung sino may kakayahan na isagawa ito, pinansyal, spiritual, ay dapat niya itong gawin. Ganon din na ito ay jihad. Lalo na sa mga kababaihan na kung saan na sinabi nila na sa Propeta sallallahu alaihi wasallam na may jihad ba para sa mga kababaihan? Naam. Alayhin na jihad. Meron sa kanilang jihad sa mga kababaihan at ito ay ang Hajj at ang Umrah. Yun yung kaya nila eh. So mga kalalakihan, doon sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng Islam, kalaban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang mga kababaihan naman ay para sa kanilang pagsusumikap makapagsagawa ng Hajj. At ganoon din mga kapatid, na sa pagsasagawa ng Hajj, napakahalaga dahil ito ay pagtatamo ng malaking biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa sinabi ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na man hajja falam yarfuth falam yafsuk. Sino man ang mag-hajj at siya hindi naging mahalay at naging marahas, masamang ugali, raja'a ka yawmi waladathu ummu, ay babalik siya sa kanyang lugar na para siyang pinanganak muli ng kanyang ina. Ano ibig sabihin nun? Na parang wala siyang anumang bahid ng kasalanan. Walang anumang ginawang mali. Minura mo lahat sa kanya para siyang batang bagong panganak. Hindi ba napakalaking o napakadakilang bagay, pagpapala yun mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na para kang pinanganak muli. Wala kang anumang bahid ng pagkakasala. So, yun ay napakainam na maabot natin sa pagsasagawa ng Hajj. Ganon din, ito ay pagkakataon na pagsasagawa ng minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya, ayul amali afdal? Ano ba ang pinakamainam na gawain niya, Rasulullah? Faqala imanu billahi wa rasulih. Pananampalataya kay Allah at sa kanyang sugo. Tumamada, sabi ng mga tao. Pagkatapos ay jihad fi sabilillah. Pagkatapos ito ay ang pakikipagpunyagi sa landas ni Allah. Pakila tumamada. Tapos sabi po sa kanya, ano pagkatapos nito? Pakala hajjun mabrur. Yung hajj na kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikatlong level, yung hajj na katanggap-tanggap. Ang hajj mabrur na nangangahulugan na hajj na walang pagkakamali, walang pananakit na ibang tao, walang kahalayan, bagkus ay maayos na naisagawa, katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan, yung hajj mabrur na din iyon, ay napakahalaga. Sa isa pang salaysay, kasama din ng pagsasagawa ng hajj, yung kapatawaran ng lahat ng mga kasalanan. Lahat ng mga kasalanan. Kasama yung una nabanggit natin sa hadith na para kang pinanganak muli ng iyong ina. Ganon din sa isa pang hadith, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah. Hindi mo ba alam na ang Islam ay binubura niya lahat ng bago pa ito? Sabihin, pag niyakap mo ang Islam, ay lahat ng ginawa mong pagkakamali, kasalanan, pagsuway, bago mo pa ito niyakap, ay mawawalan yun ng saysay, mabubura mula sa iyong talaan. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. At ganoon din ang paglalakbay, yung hijra na tinatawag o migration for the sake of Allah. Paglipat ng lugar, pangingibang bayan para sa landas ni Allah, para may sagawa ang Islam, ay binubura niya ang anumang bago pa ito. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. At ang hajj din ay binubura niya ang lahat ng bago pa ito. Bago ka mag-hajj, lahat ng ginawa mo ay naroon yun. Pagkatapos ng hajj, mawala lahat yung mga masama mong ginawa.
Tatapat yung mga mabubuti, naroon pa rin. So hindi ba natin ma-internalize, mga kapatid, yung kahalagahan nito sa binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakataon para sa atin na makapagpanibagong muling buhay. Sabi nga na ito yung totoong born again. Pinanganak muli dahil nabanggit sa hadith na pagkatapos mo ng Hajj, ay para kang bumalik sa yung lugar na pinanganak muli na yung ina. Yun ang tunay na born again talaga by the word itself. Yun ang panibagong buhay para sa atin, panibagong yugto ng pagiging Muslim. So napakahalaga ng pagsasagawa nito. Ay pagsumikapan natin, pag-ipunan natin, alam nyo ba sa ibang lugar, sa Indonesia, sa Malaysia, yung mga matatanda, nakikita namin noon, nandun kami sa Saudi Arabia, matanda na sila nag-hajj. Ugod-ugod na nga yung iba. Iba may mga kasama. Dahil mula pa bata sila, dahil alam nila kung magkano gagastusin sa Hajj, meron silang Hajj Bank, Hajj Foundation na kung saan nag-iipon sila dito ng pera at maaaring natapos lamang nila yung yung halaga para sila ay makapag-Hajj. Natapos silang hulugan o ipunin. Nung matanda na sila, saka sila makakapag-Hajj. Hindi naman ibang mga kwento pa na talagang sila ay walang sound. May sounds po ba yung ano natin? Kasi hindi na nakamute sa akin eh. Pero meron naman, ayun. Mashallah. Jazakallah khair kay Sheikh Ibrahim. Okay. Let's continue inshallah. Ayun. Ay nanahnulan. Ayun. Yung mga tao, subhanallah, binibenta yung kailang mga properties, mga kalabaw nila, mga lupa, bahay, para lamang makapagsagawa nito. So, napakalaking pag-sacrifice talaga para may sagawa mo yung inuutos sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala na once in a lifetime mabisita mo yung mga lugar na kung saan nakikita mo lang sa TV, nakita mo lang sa mga calendar, sa mga books. Ito pala yung Kaaba, ito yung Mina, ito yung mga masyair na tinatawag. Okay? So, napaka halaga na at least sa intensyon natin. Malay bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq. Mapili tayo sa mga duyuful Khadim al-Haramain. Okay? Minsan kasi yung king ng Saudi Arabia ay pumipili siya sa bawat nationality ng ilang mga personalities, ng ilang mga tao sa Pilipinas na pinaghahatya ng libre. Tinatawag na Duyufur Rahman, sila ang mga panauhin ni Allah subhanahu wa ta'ala doon. So, napaka malay natin. Let's be optimistic. Bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq, makapag-Hajj tayo. Di ba? So, sa Hajj din, napakahalaga nito sapagkat ito yung pagkakataon na magkita magkikita ang mga Muslim. Doon mo makikita, subhanallah, sa Hajj, ang iba't ibang lahi ng mga Muslim sa buong mundo, sa buong daigdig. Naroroon ang mga kapatid natin from Africa, syempre yung itsura nila maitim. Ganun din sa mga Americas, Caucasian na mga kapatid natin, yung mga puti, yung mga singgit natin mga kapatid from Japan, China, yung mga Arabs na nandoon, tayo mga Asian, Southeast Asian. Okay, makikita mo talagang conglomeration ng lahat ng mga nation sa buong mundo. Walang ibang pagtitipon na matitipon ng ganung napakaraming milyon ng mga tao na nagnanais ng kapatawaran ng kanilang kasalanan,
pagmamahal at paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala liban sa Hajj. Oo, yun ay yearly conference ng mga Muslim. Kaya nga, sabi nila subhanahu wa ta'ala, wa'adhin fin nas. Manawagan ka sa mga tao. Wa'adhin fin nasi bil hajj. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Ya'tina min kulli fajjin amik. Sabi nila subhanahu wa ta'ala, manawagan ka sa mga sangkatauhan ng pagsasagawa ng hajj. Darating ang mga tao naglalakad o nakasakay doon sa mga kamelyo mula pa sa malalayong lugar. Liyashhadu manafi'a lahum, upang kanilang masaksihan ang kabutihan at pakinabang para sa kanila. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sabi nila subhanahu wa ta'ala, at upang maalala si Allah, ang pangalan nila sa mga natatanging mga araw na ito, at sa pamamagitan ng binigay sa kanilang biyaya sa pagkatay ng mga bahimatul an'am, ang mga kamelyo, baka at matupa, kambing. Okay? So ito ay panawagan sa mga tao. Dadatingan mo na sa iba't ibang lugar. Mula sa iba't ibang mga mikat. Dhul Hulayfa, Yalamlam, Dato Irq, Qarn Manazil, yung mga lugar na yan, hindi ka lalampas doon, liban na may intensyon ka na magsagawa ng Hajj o Umrah at doon ka mag-intensyon. Pagkatapos nun ay tutungo ka ng Makkah na binabanggit ang talbiyah. O labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. O Allah, kami narito para paglilingkod at pagtugon sa iyo. Walang katumbas o katambal para sa iyo. Okay? So yun ay panawagan at sinasabi ng mga nagsagawa ng Hajj. Sa panahon din iyon ay doon nang nagkakakilala ang bawat isang mga Muslim ng kanilang culture sa kanilang lugar, kaalaman o kanilang mga madhahib sa kanilang lugar. Nakikilala ng bawat isa. Pag nandun ka sa Arafah, na kung saan lahat ng nag-Hajj ay narapat mag-stay doon hanggang sa lumubog yung araw, yun ang pinaka Al-Hajj Arafah, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang Hajj ay doon sa Arafah, sa pagtitipon sa Arafah, na talagang hindi mahulog ang karayom. Yun yung talagang term. Sa dami ng tao, sa daan, sa mga bundok na naroon, sa mga tent at lupa, hindi ka pwedeng lumampas doon na nag-Hajj ka kasi magstay ka doon hanggang Maghrib. So, makikita nyo mga kapatid, subhanallah, pag-iipon ng mga tao sa isang lugar na tayong lahat iipunin din, parang meron tayong preview sa Yaumul Qiyamah kung paano maging itsura pag-iipon ng mga tao sa isang lugar, sa mahsyar. So, ito ay hindi mo makikita mo lang siguro sa mga documentaries, sa mga videos, pero pag ikaw naroon, subhanallah, kabilang ka sa natitipon doon, napakalaki. Kaya sabi ng ng mga anghel na naroon kay Allah subhanahu wa ta'ala, anong nais ng mga tao na ito? Naroon sila sa Arafah. At akbar, yung kanilang buhok ay gulo-gulo, yung kanilang damit ay puro alikabok. Yun ay kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumaksi kayo na pinatawad ko silang lahat. Kaya sabi nung kasama namin na masyayikh sa Hajj, ay narito kayo ngayon sa Arafah, umiyak kayo para sa inyong mga kasalanan, para sa inyong kaluluwa. Kung hindi nyo kayang umiyak, mag-iyak-iyakan kayo, pakita nyo kay Allah subhanahu wa ta'ala na kayo nalulungkot sa inyong mga kasalanan para ibigay sa inyong awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun talaga mga kapatid, napakadakilang kalagayan. Hindi mo mararanasan kung hindi ka makapag-Hajj. So, strive tayong mag-ipon, manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, mabigyan tayong tawfiq, makapag-Hajj tayo darating na panahon. Ang Hajj mga kapatid ay pagkakataon para sa atin. Makita natin ang maglakbay tayo mula pa lang sa Pilipinas. Simula na yung Hajj mo kung mag-Hajj ka. Mula pa lamang dito, subhanallah,
daming mga asikasuhin mong papeles, babayaran, ha? Dadaan talaga sa pagsubok, sa butas ng karayom, sabi natin, para makapagsagawa ng Hajj. Hanggang sa makarating ka doon sa Makkah, ha? Nakikita mo lamang sa TV yung Kaaba, pero nandun ka na sa harap, subhanallah. Ito yung tahanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gawa ka ng circumambulation or yung tawaf na tinatawag pag-inog doon ng 7 ulit. Ha? Dahil lahat ng bilog ay isa lang ang gitna. O, pagpapakita ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Hindi natin sinasamba ang Kaaba, bagkus yun ang focal point o pinaka-direksyon ng lahat na nagdarasal sa buong mundo ay doon ngayon nandun ka sa floor na or sa mismo kitang-kita mo yung pinaka-sentro ng Islamic world natin. Yung Kaaba, naroroon ka. So naglakbay ka patungo doon. At ganun din na nag-observe ka rin, you're respecting the time and the place. Kasi tinatawag na miqat, nabanggit natin kanina. Or halimbawa, kung galing ka sa Madina, pagdating sa Dhul Hulaifa o sa Abyar Ali na tinatawag sa panahon ngayon, hindi ka lalampas doon na maliban na nag-intensyon ka ng Hajj or Umrah, kung ano mang uri ng Hajj ang sasagawa mo. Yun may tamattu, kiran o ifrad. Pagkatapos ay lampas ka doon, binabanggit ang talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Hanggang makarating ka at makita mo, masilayan mo ang Kaaba. So nandoon, bawal kang, yun nga, yung ihram, nandoon ka sa lagayan ng ihram, nandoon ang bawal ang paggupit ng kuko, pagbunot ng buhok, pagpapabango, pag-aasawa, papakasal, pakikipagtalik. May mga mahdurat na hindi pinahintulot na gawin ng isang muhrim, isang taong nagsasagawa ng Hajj. So siya nagsusot din siya ng damit ng yung izar at rida. Mga kababaihan, kahit anong maayos na pananamit isuot nila. Talaga nagpapakita yun ng pagbabalik sa unang panahon ng experience na yun, subhanallah. At ganun din, kabahagi ng pagsasagawa ng Hajj ay ang pagkakatay. Depende sa uri ng Hajj ay sasagawa niya, pero naroroon yung pagkatay ng hadi o ng iyong kakatay na maaring kamelyo, maaring baka o tupa, kambing. Pagsasagawa, kabilang yun sa pagsasagawa ng Hajj, pagpapakalbo, pagbabalik doon sa Kaaba o pagsagawa ang tawaful ifada, tawaf ng Hajj. Okay? Pag-aalay, yung pagkatay, pag-aalay, pagpapadanak ng dugo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paglalapit ng iyong iman kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa pamamagitan o sa pamamagitan ng kakatayin mo na alay kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kasabay din ng mga pagkatay ng mga hindi nag-hajj sa buong mundo sa Eidul Adha. Okay? Eidul Adha, ika-10 araw ng Dhul Hijjah. At ganoon din na ito ay pagkatapos ng Hajj, may mararamdaman natin sa ating sarili yung panibagong buhay. Kaya nga, symbolically, yung kinakalbo yung mga nag-hajj. Yung halq na tinatawag para papapakita na panibagong buhay muli. Yung pagbato sa Jamarat, hindi mo talaga binabato si Satanas. Binabato mo pamamaraan ng ginawa ng mga naunang propeta, lalo na sa propeta Ibrahim alayhisalam, sa kanyang dahil ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang paglalayo din o pagtataboy mo sa Satanas ng iyong sarili, na huwag ka muli na mahila o maimpluwensyahan patungo sa kasalanan at pagsuway. So, nandun lahat mga kapatid, nagkakaisa yung mga puso ng mga Muslim nandun sa Mina,
Kailangan kasi tinatawag na mabit, ah, na 2 or 3 nights na doon matutulog sa Mina. Okay, so makikita mo doon ang galing ng mga Muslim, sasama-sama lahat. At lalo na ngayon, subhanallah, na pinadali para sa atin, at yun ay pasasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sa Khadimul Haramain Sharifain, sa custodian of the two holy mosques, mula pa nung unang panahon hanggang ngayon, na pinadali nila para sa mga Muslim, para sa mga Hujjaj. Ang paglalakbay ngayon, meron ng train, meron ng mga napakadali na. Hindi katulad nung mga naunang panahon, mga kapatid. So, kaya ikaw man, brothers and sisters, na sa Pilipinas ka o nasa Saudi Arabia ka or sa mga neighboring countries, magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala, manalangin ka na makapag-hajj ka. Bigyan ka niya ng pagkakataon ngayon. Napakahalaga nito. It's a very hindi mo maipaliwanag yung experience pag naandun ka. First time mo makita yung Kaaba, first time mong makapagsagawa ng tawaf, sa'i doon sa Safa wa Marwa. So na-imagine mo ang iyong sarili na naroroon sasagawa ng pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bawat gawain mo, nandoon ang yung ikhlas, yung tawhid kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagkakaisa ng mga Muslim, iba't ibang lahi, iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa, nandoon para sa paglilingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala at pag-alala sa Kanya. Yun ang para magkakilala tayo Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O sa katawan nilikha namin kayo mula sa isang lalaki at babae. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. At ginawa namin kayong mga tribo at mga nasyon para kayo magkakilala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tunay na ang pinaka marangal sa inyo ay yung pinaka may takot kay Allah sa inyo. Allah alimul khabir. So makikita rin natin ang iisang akida, hindi lamang yung iisang gawain sa pagsamba, isang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring magkaiba tayo ng madahib, maaaring magkaiba tayo ng interpretation sa fiqh, pero dapat iisa ang ating paniniwala, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa prophethood o messengership ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat yun ang common sa ating lahat. Ang Hajj ay tunay na napaka gandang pagkakataon, mga kapatid, sa mga nabanggit nating bagay tungkol dito sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbalit ng parabagang ikaw ay pinanganak muli, sa pagbibigay ng sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur, at ang katanggap-tanggap na hajj, laysa lahu jazaa'u illal jannah. Wala itong ibang kapalit at gantimpala liban ng paraiso. So sinong hindi mabubuhayan ng kanyang panampalataya? Sinong hindi magigising? Sinong hindi magsusumikap marinig niyang ganitong mga pananalita mula kay Allah at sa propeta sallallahu alaihi wasallam? So napakahalaga ng Hajj, hindi lamang ito dahil isa sa mga haligi ng ating panampalataya, bagkus ay pagbabagong buhay natin, pagpapalakas ng ating panampalataya, pagbalik sa ating ugat, pinagmulan sa roots ng ating relihiyon. Okay? So inshallah ta'ala ay madama natin ang kahalagahan ng gawain na ito at malaman natin sa mga susunod pang mga pagtalakay kung paano ito isagawa. Yung sa atin ngayon ay kung bakit ito mahalaga, yung fadail wa ahmiyatul hajj. Sana ay na-internalize natin at magkaroon tayo ng intensyon na makapagsagawa nito. At naway bilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga makapagsagawa ng hajj sa darating na mga panahon. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so basahin natin yung mga katanungan kung meron.
اوكي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى Kailangan آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله sabi sa وبركاته. isang جزاك الله خير kailan سارة. magsimula ang haji ng fasting nito at yung day, ilang days siguro. Ang sabi ng katabi ko dito. Yung pag-ayuno, mabasa na tagilid eh. Kuhanin ko na lang dito. Okay. Yan, ang sabi niya kailangan yung fasting ng haji. Hindi ko alam kung ano tinutukoy dito kasi kung mag-hajj siya sa araw ng Arafah o ika-siyam na araw ng Dhul Hijjah, hindi siya magpa-fasting dito. Magpa-fasting yung mga hindi nag-hajj. Okay? So hindi siya magsagawa nun. Ngayon, kung siya ay nagsagawa ng tamattu na uri ng hajj at wala siyang iaalay, doon magpa-fasting siya sa hajj ng 3 days. Siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum, at 7 araw pagkatapos makabalik doon sa kanyang lugar. So baka yun ang tinutukoy niya. Okay? Pero yung fasting talaga na nag-hajj, hindi naman siya kasama doon. Ayan. Sabi naman na isang nagtanong ay, may isang tao na mag-hajj, pwede ba siya mag-hajj kahit ilang beses po? Okay. Kahit ilang beses, kahit taon-taon, wala namang problema sa kanya kung kaya niya. Pero obligado sa kanya yung una, yung tinatawag na Hajjatul Islam. Yung hajj na para sa Islam talaga. Pero pagkatapos nun ay mga mustahab na sa kanya. Okay? Hindi obligado. Hanggang sa lang siya. Sa mga hindi nag-hajj. Ayun. Okay? Ayun. Okay, so mashallah, tingin ko ay pwede ba mag-hajj ang isang pero ni gasto niya? Pwede bang mag-hajj ang isang pera ni gasto niya ay utang? Pwede naman yung basta babayaran niya yung yung inutang niya. Oh. Pero hindi ganun ka-obligado sa kanya dahil kailangan niya pang mangutang. Unlike yung talaga meron siyang paggastos dito, so sa kanya talaga ay obligado. Sa isang hadith na maalala ko na parang 5 taon na hindi ka mag-hajj, kaya mo naman, ay malaking kasawian. Parang ganun yung meaning niya. Basahin natin ulit yung mga tanong. Ayan na. So, ayun. So, inshallah, generally, yun ang mga natin, bagay na dapat malaman sa ngayon hinggil sa Hajj. Kaya po, inshallah, ay dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay bigyan ng pagkakataon na makapag-Hajj. Magkano ang magagastos sa pag-Hajj ngayon? Allah ta'ala alam, pero siguro dito sa Pilipinas mga nasa 300,000 pesos or 350,000. Ganon. Ay ang nagiging problema kasi may mga may mga scammers din diyan eh. At mayroong din
may mga parang political something, kaya yun ang alhamdulillah ginagawa naman ng panahon ng paraan pala para ito ay maisaayos na ating mga Muslim na kapatid na naroon sa gobyerno. Okay, so inshallah ta'ala yung paraan pagsasagawa ng Hajj ay madidiscuss pa siguro later on. Mahalaga ngayon, palapit ng palapit yung oras ay yung time ng Hajj season, ay naiintindihan natin yung pagsasagawa nito inshallah ta'ala. Okay, so siguro sa mga ibang brothers natin mayroong problema sa sa audio, alhamdulillah khair na siya. Assalamualaikum. May audio din po ba ako? Ayun, dati Yes. last year may nakita akong mga post na scam daw sila. Oo nga, totoo yun, mga kapatid natin. So inshallah this year ay wala namang mangyari na ganun. Dalangin natin. Okay, so hindi rin natin layunin na pumasok sa mga usapin na regarding dyan. Inshallah ay ayun, may mga ibang tanong pa siguro sa na lang. Hindi ko rin alam eh. So yun po inshallah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa ating lahat. Assalamualaikum. So, jazakallah khair kay Sheikh. Hindi yata yan narinig yung boses ko. Baka may problema sa signal. At maraming din salamat sa inyong pag-attend dito. At naway may natutunan tayo ulit na bagong kaalaman patungkol sa pag-Hajj. At dito. At inshallah, huwag niyo po kalimutan, ang batch 4 ay magsisimula po sa June 1 hanggang June 15 ang registration. At inshallah, makabilang tayo sa mga estudyante makapag-aral ng free dawah training course ng Messenger of Peace Academy ng Filipina. At maaari din po kayong makakuha ng free electronic Quran pen na isa sa baka mabunot ka inshallah. Meron doon link kung paano mag-register o makasali sa bagay na ito at makakuha ng free. At ulit maraming salamat sa kay Sheikh natin kung narinig mo po ang aking boses. May mga lalaki ba may katanungan? Kung wala na po, baka pwede na po tayong mag-end dito. Sabihin natin kay admin inshallah. Maraming po salamat. Okay na po, wala na po tayong pag-uusapan pa dito. Mag-close ka na? Okay. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Putol-putol daw yung boses. So, kaya nga minsan, siguro yung iba hindi nga din nila narinig. Okay, sige po. Maraming salamat sa inyo ulit at naway sana tawag doon, makapag-join ulit kayo sa next na program kapag may magkukuha ulit tayo ng speaker na mag-share ng kaalaman nila. Thank you po sa oras ng lahat. Hanggang dito lamang po. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.